Mga bossing, isa pa doon sa, kumbaga ano tawag doon, panangga ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po binibira nila to? Bakit gustong-gusto nila na mapatanggal po o masibak, o bakit hanggang ngayon po ini-issuehan nila ng korupsyon ni si Martin Romualdez kahit ho wala silang maipakitang ebidensya? Putak na yan eh. Hadlang sa kanila si Martin Romualdez eh. O, di ba? Hadlang sa kanila si Martin Romualdez, pati sa China, hadlang si Martin Romualdez. Bakit to? Nakasuporta si Congressman Martin Romualdez na dating House Speaker po doon sa foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos. At ulitin ko ha, mga kababayan, nandiyan na si Roberto E. Herman, magpalakpakan po tayo. O, mga Pasigueño, shout out sa iyo, boss. Uulitin ko ho ha, mga kababayan, ako alam ko na alam nyo na hanggang ngayon wala pa din po silang maipakita na ebidensya laban kontra dito kay Martin Romualdez. Isa pa din na may delikadesa. Issue na issue sila. Di po ba? Issue sila ng issue. O si Martin Romualdez, ganito, ganyan. Ano sabi ni Martin? Sige nga. Baka tumahimik itong mga ito pagka bumaba ako sa pagiging House Speaker. Delikadesa din ho, mga kababayan. Although wala silang maipakitang ebidensya laban dito sa tao na to, ano ginawa? Sige, para tumahimik na kayo. Baba. Bababa na lang ako. Mag-resign ako bilang House Speaker. Pero ho, mga kababayan, sa totoo lang po, ano ang minahal ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos? Yung paglaban po sa China dahil sa pangaagaw po ng ating teritoryo. Di ba? Nako, pahirapan. Paano ko bababasahin to? Shane Sol, salamat sa iyong super sticker. Yun ang isa sa nagustuhan ng mga kakamping. Kung bakit po, mga kababayan, ngayon, sinusuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po lahat, pero nandyan po yung respeto nila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil bakit, mga kababayan? Hindi hinahayaan na maagaw no, ang ating mga teritoryo. Hindi nila nakikita, hindi natin nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagiging tuta sa China. Yung dating Pangulong Duterte, na ngayon ho, nando, sabi ni Bato de la Rosa, ang dating Pangulong Duterte ay berewek. Berewek na daw po ang dating Pangulong Duterte. Putrikis na yan, sandali lang. Pumasok sa isipan ko, nasa na ho si Bato? Pumapasok pa ba yun? Putrikis, Bato, kung hindi ka na pumapasok, baka gusto mo, mag-resign na lang. Yung pinapasweldo sa iyo galing sa pera ng taong bayan, nakakahiya naman sa amin. Ilang araw ka ng absent yata. Hanggang ngayon, hindi ka pa pumapasok sa Senado. Naisingit ko lang, na-realize ko na mukhang nasasarapan yata si Bato sa hindi pagpasok. Balik tayo dito. No? Isa po, si Martin Romualdez sa nakasangga kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang nakadepensa sa kanya at sinusuportahan yung foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Aviator PH, naka-maternity leave din si Bato. Oy, grabe ha. Ano yan, buntis? Sabi dito, Speaker Martin Romualdez has defended President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s policy on the West Philippine Sea. Yan ang pagkakaiba ng dalawang presidente na minsan nadudulas-dulas ho si Roque, mga bossing, hindi ho sa modta ha. Nako, hindi ho sa modta, nadudulas. Naalala nyo ho, mga kababayan, yung sa West Philippine Sea, yung secret agreement, sabi ni Roque, pinagyabang niya pa. Hindi po secret agreement, gentleman's agreement po ang tawag doon. na kesyo daw po, si Pangulong Bongbong Marcos, nayabangan si Roque. Itong gobyerno ni Marcos Jr. ang yabang-yabang. No, kapag ka magpapasok ng materyales pangkumpuni doon sa BRP Sierra Madre, mga bossing, sabi, ang yabang-yabang daw. Pinangangalandakan daw kapag magpapasok daw po ng mga materyales ng pangkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Dapat lang ho. Di ba? Unang-una, saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre? Sa ating teritorya.
Pangalawa, kanino ang BRP Sierra Madre? Sa Pilipinas. Ang pagmamalaki pa ni Roque doon, mga bossing, yung kay dating Pangulong Duterte, dinidiskartehan namin yung pagpasok um, nung mga pangkumpuni ng BRP Sierra Madre. Tama po ba yon? Roque, may topak ka? Akala niya ho, mga kababayan, lulusot. Akala niya, maganda ang magiging dating sa mamamayang Pilipino. Biruin mo, sa'yo yung barko. Sa teritoryo mo nakasadsad yung barko. Tapos didiskartehan mo, ano yun, patago? Ano tawag doon? Duwag. Sino ngayon ang weak na president? Sino ngayon ang takot na president? Di ba yung mga nagtatago para kumpunihin yung yung BRP Sierra Madre, samantalang barko mo naman yun at nakasadsad naman sa teritoryo mo? Di po ba? Yan ang mga pinaglalaban. Kung matandaan nyo din po, yung vice-presidente natin, mga kababayan, nung nagsalita ang China, bakit daw tayo may mga Typhoon missile? Aba, ano ang pakialam ninyo? Teritoryo namin ito. Para sa depensa ng Pilipinas itong mga Typhoon missile namin. Ang dinahilan nila, ang sabi nila nako, pinapainit niyan ang tensyon sa West Philippine Sea. Anong pakialam nyo? Depende na lang sa makakaintindi. Di ba? Ang Pangulo natin, sige, kapag tuloy-tuloy sila mambuli, hindi naman tayo papayag ng binubuli tayo, tapos ganyan. Kung girahin nila tayo, at least meron tayong pambawi kahit man lang sa kanila. Di po ba? Ano sabi ng China? Tanggalin nyo yan. No, hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos. Akala nila, ang namumuno pa din po sa Pilipinas ang dating Pangulo, na kapag ka sinabi nila, tanggalin nyo yan, yung mga Typhoon missile ninyo, ay opo, sige, tatanggalin na po namin. Hindi ganun si Pangulo. Tigil nyo yung pambubuli sa amin. Tatanggalin namin yan. Siguro, ang vice-presidente, nasabihan ng China, yung presidente nyo ayaw tanggalin. After, kundi ako nagkakamali, after 3 weeks o 1 month, inulit nag-echo ang vice-presidente, pinagtatawanan niya, mga bossing, kung bakit daw meron tayong mga Typhoon missile doon sa West Philippine Sea. O di nahalata na natin, mga boss Chief Amuser. Di ba? Alam nyo kung bakit ang vice-presidente o yung mga Duterte hindi makapagkomento patungkol sa West Philippine Sea, mga kababayan? Simple lang Kapag sila nagkomento sila napakampi sa Pilipinas, yari sila sa China. Mapapagalitan sila ng China. No? Ganun naman din sa China naman. Kapag sila kumampi sa China, ay nako, baka tuluyan na pong maglaho, mga kababayan, yung ambisyon na maging presidente si Inday Sara Duterte. Kaya po, hanggang dulo, mga boss Chief Amuser, imposible na magkomento yung mga yan patungkol sa West Philippine Sea. Subukan nyo iloklok. Malamang ibigay na yung West Philippine Sea agad-agad. Baka ibigay na po yung mga mga isla agad-agad. No? Tapos, susubok ho ulit yung mga yan. No, susubok ho ulit yung mga yan na magkabit ng tarpaulin tapos nakalagay doon Pilipinas. Pilipinas, probinsya ng China. Ako ho ay naniniwala na sa kanila galing yun, mga bossing. Hindi naman po magkakabit ang kakamping ng ganong tarpaulin. Yung ganong tarpaulin, kung maalala nyo, kulay pula, yung malaki, mahaba. Pilipinas, probinsya ng China. Hindi naman po magkakabit ng ang kakamping ng mga ganon. Di po ba? Ano yun? Kumbaga, testing the water yun. Subukan nga natin ang mga Pilipino kung ano ang magiging reaksyon kapag nakita nila etong Pilipinas probinsya ng China.